After maging all-star ni Lamelo sa 2022 season, yung sumunod na 3 taon nakapaglaro lang siya ng total na 105 games kumpara sa total na dapat 246. Ito yung makikitang isang reason kung bakit nasabi ng Hornets na kung tuloy pa rin ma-frustrate kay Lamelo, iti-trade nila. Dahil imminent na after 3 years na kahit hindi ma-frustrate ang Hornets kay Lamelo, iti-trade din nila. Papasok pa lang si Lamelo sa kanyang ikalawang taon para sa $200 million mahigit na kontrata. Ang sinabing ipapalit ng Hornets kay Lamelo bilang franchise player ay si Brandon Miller. Napapasok na rin ang ikatlong taon sa NBA. Crucial yon sa Hornets dahil tinamaan din ng sophomore jinx itong si Brandon Miller last year na nagkaroon ng 27 games lang. Pero potentially $200 million din ang kontratang posible niyang makuha. Masyadong malaki yung payroll para sa isang team na hindi naman pumapasok ng playoffs at laging lottery team. Sa sinabing potentially, i-trade na si Lamelo kapag na-frustrate pa rin ang Hornets, hindi nagulat doon ng mga fans, natuwa pa sila kay Lamelo. Hindi dahil sa ayaw nila kay Lamelo, kundi makakabawi ang karir ni Lamelo kung maaalis siya sa Hornets. At mismong mga fans na nananawagan at sumisigaw dati sa court na i-trade si Lamelo dahil hindi nga nila gusto yung nangyayari sa kanyang karir. Tinatawag kasi ng ibang mga fans na trash franchise yung Hornets kahit pa nung prime ni Kemba na bibihira sila makapasok ng playoffs. Since pumasok or bumalik pala ulit ang Hornets 20 years ago, dati kasi Bobcats pa. 3 beses pa lang sila nakapasok ng playoffs. Ang Hornets kumukuha ng guard sa draft, trade, pati free agency dahil para backup kay Lamelo. Based din sa The Athletics, hindi lang yung injury ni Lamelo ang problema kaya nagkaroon ng demand na iti-trade siya, kundi yung pagiging celebrity type player niya na mas inuuna ni Lamelo ang maging celebrity kaysa basketball player. Mas nagiging prioritize ni Lamelo yung image niya sa labas ng basketball court kesa dumepensa, gumawa lang ng simpleng play. Meron pa ngang mga memes dati na kahit yung teammate niya nakascore, sa kanya itatapat ang camera dahil siya ang mas sikat kumpara sa iba niyang ka-teammate. Ganong kalaki ang hatak ni Lamelo sa fanbase. Bago din siya pumasok ng NBA, mas malaki yung entertainment resume niya. Dati sinabi ni Lonzo na predicted niya matitrade si Lamelo sa Clippers in the future or by this summer. Matatapos na yung summer sa US pero nasama na sa trade rumors si Lamelo. Hindi pa nga lang direktang sinabing sa Clippers yun. So pinagbabasihan kasi doon ni Lonzo, hometown team kasi nila ang Los Angeles. Ito yung ginamit na reason kung bakit yung ibang mga players din pumupunta sa Clippers. Dati si LeVar nananawagan na kunin ng Clippers si Lamelo via trade. Pero ngayon alam na kung bakit. Hindi lang hometown ang dahilan. Baka magtanim din si Lamelo ng puno kasama si Kawhi. Yun kasi yung kontrata ni Kawhi sa aspiration. Ang Lakers na typical na team na laging kasama sa mga rumors kapag may high profile na nasa trade block, walang mga write-ups ngayon dahil meron na silang Luka. Base naman sa article ni Kevin O'Connor, ang team na makikipag-trade sa Hornets para kay Lamelo or potential makipag-trade ay Boston. Pero no sense na i-trade si Lamelo sa Celtics. Nagbawas na nga sila ng mga player na mayroong malaking kontrata. Bakit pa sila kukuha ng player na may malaking contract din? Hindi rin naman nakakalaro ng at least 70% ng regular season game si Lamelo. Yung Clippers trade ni Lamelo, yun pa yung merong isang sense para maibalik sa natural position si Harden bilang shooting guard, pero siya pa rin ang primary ball handler. Ang isa pa, pwedeng magamit na escape plan ng Clippers para kay Kawhi. Parehong bargain player si Kawhi at itong si Lamelo. Si Kawhi may kaso, si Lamelo naman injured. Pero mas malaki pa rin ang value ni Kawhi. Parehas din win-win situation para sa Clippers at Hornets. Kapag na-trade si Kawhi sa Hornets at nilabas na yung verdict nila, kung sakaling i-void yung kontrata ni Kawhi, makakalusot naman ang Hornets sa malaking payroll at pwedeng ibigay nila kay Brandon Miller. At dahil hindi sila yung Clippers, pwede nilang i-resign ulit si Kawhi bago siya makalipat ng ibang team sa susunod na season. Ang Clippers naman makakalusot sa verdict kung sakaling patawan talaga ng void ng contract si Kawhi. Mawawala yung isang central piece nila pero may kapalit naman agad si Lamelo. Kaya win-win situation yon para sa Clippers at sa Hornets. Parehas lang din naman si Lamelo at si Kawhi na laging wala kapag regular season. So ganun din, walang epekto.
Meron namang isang team na no sense din makipag-trade at willing mag-trade ang player basta isang star player. Ito yung Suns at si Matt Ishbia. Kailangan kasi nila ng point guard. Mas better team ang Suns kumpara sa Hornets. Mas better media outlet din ang Suns dahil sa division nila sa Pacific. Dalawang Los Angeles team ang nakakalaban nila. Mas better din kay LaMelo dahil nga sa medical staff ng Suns. Ito yung maibabalik pa nila or magagawa ng paraan para hindi ulit ma-injured yung paa ni LaMelo dahil yun ang nagiging problema niya. Pabalik-balik talaga yung injury sa kanyang paa.